Ayan, nagluluko yata yung mic ko. Good morning uli. Ayan. Isang maulang umagang sumaatin. Blessing yan. Alright. So yan po ang ating topic this morning, consolation. May kudlit so Spanish yan. Consolation. Sige nga, sabihin nyo nga, consolation. Walang tumatalsik Consolation. Ayan. Yung nakaraan na palabas sa Channel 7, yung Ibarra, Maria Clara at Ibarra. Ayan. So may mga Spanish terms tayong narinig. Mga ganyang klase, Ang title ng mensahe ngayong umaga ay hango po sa Luke chapter 2 verse 25. Sabi doon sa English, "Now there was a man in Jerusalem called Simeon, who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was on him." Ayan. Yung word na consolation o consolation, ayan. Doon po natin hinango ang title. Ang sabi naman sa verse 38, "Coming up to them at that very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem." Ayan, malalaman natin mamaya mula sa binasa natin Luke chapter 2, 22 to 38 kung anong connection ng salitang consolation and redemption. Ulitin ko, anong connection ng consolation and redemption? Kasi nung re-research ko to, sa Tagalog, napagpapalit-palit pa nga Ibig sabihin, meron talaga siyang connect. Tayo po muna manalangin, let us pray. Panginoon, kami po ay dumudulog po sa inyo, humihingi po ng kaliwanagan mula po sa inyo. Ay yung Santong Espiritu ang aming maging guro, tanganan po ang bawat isa. Ang iyong gagamiting tagapagsalita ay bigyan niyo po ng katalinuhan na nagmumula po sa inyo. Kayo po ang maitanghal. Gawin niyo pong tungtungan na ibang lingkod at kayo po ang as. Maraming salamat, Panginoon, sa mga ituturo mo po sa amin. Nawa ay maging masunuring po kami. May bukas na puso na madaling umunawa at sumunod. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Consolation. Spanish word yan. Kaya dapat kapag prinopronounce ay may konting sabit sa dila. Consolation. Sa verse 25, yung praise na consolation of Israel sa pagkakasalin sa wikang Kastila ay La Liberación de Israel. Ayan, verse 25. Puro Spanish tayo ngayon, La Liberación de Israel. Dito naman sa verse 38, yung phrase na the redemption of Jerusalem sa wikang Kastila naman ay La Liberación de Jerusalem. Ayan. Medyo napipilipit na ba dila nyo? Sabayan nyo ko, Verse 25, La Liberación de Israel. Sabay-sabay, 1, 2, 3. Wala pa rin tumatalsik, buti naman. Verse 38 naman, La Liberación, Liberación de Jerusalem. 1, 2, 3. Yan. Praise the Lord. So lumalabas sa wikang Kastila ang salitang consolation at redemption ay isang term. Liberación. Sa mga may konting background sa Spanish ay malamang alam nyo na ibig sabihin ng liberasyon. Liberasyon o liberation sa English ayon sa Oxford Language ay act of setting someone free. Free from imprisonment, slavery, or oppression. Ang liberation din, isang meaning ay release. Yan. So, consolation, redemption, halos pare-pareho meaning, act of setting someone free, free from imprisonment, free from slavery, free from oppression, and release. So, yun pala ibig sabihin ng consolation. Ang liberation ay nangangahulugang pagpapalaya mula sa pagkabilanggo, pagpapalaya mula sa pagkakaalipin, pagpapalaya mula sa pang-aapi, kaginhawaan, pagpapakawala. Maganda rin yung similar words, ayun, nasa ilalim, freeing, release, discharge, deliverance, salvation, rescue, relief. Ayan. So yung relief, ayan, malapit-lapit yun sa consolation, ano? Ano nga ba ang ibig sabihin ng consolation?
Sa mga contest, kapag hindi nanalo, binibigyan sila ng consolation prize. So, ano yun? Ano ibig sabihin ng consolation? Pampalubag loob ba? Balik puhunan sa mga ginastos kasi nga may effort, may pamasahe, nag-costume na, nag-practice na, kaya meron man lang at least pampalubag loob. Ibig sabihin ng consolation. Ano? May barkada ako dati na kinakarir yung mga pagsali sa mga contest kasi manalo matalo, meron siyang may uuwing premyo. Ano? Consolation prize, at least. Yan. Again, ano nga bang ibig sabihin ng consolation? Pero bago yan, pag-usapan muna natin ang 3 important meetings in the temple. 3 important meetings in the temple. Ayon sa topical index ng Bible, ang highlight ng Luke chapter 2, 22 to 38 ay Jesus presented in the temple o dinala si Jesus sa templo. So merong 3 important meetings in the temple. Punta tayo doon sa unang meeting. Meeting with Moses. Verses 21 to 24. Pansinin po natin na 5 times na binanggit ang salitang law o kautusan mula sa verses 22 hanggang 39. Tingnan po natin, verses 22 to 24. When the time came for the purification rites required by the law of Moses, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, every firstborn male is to be consecrated to the Lord and to offer a sacrifice in keeping with what is said in the law of the Lord. A pair of doves of 2 or 2 young pigeons. So, ilang beses na binanggit? 3, no? And verse 27, binanggit uli. Moved by the Spirit, he went into the temple courts when the parents brought in the child Jesus to do for him what the custom of the law required. So, 4 na. And verse 39, when Joseph and Mary had done everything required by the law of the Lord, they returned to Galilee to their own town of Nazareth. 5 times binanggit ang kautusan. So, may meeting, technically, no? O sabihin na natin virtually, ang ating Panginoon with Moses. Kita agad natin ang significance ng kautusan sa buhay ng ating Panginoon mula sa mga verses na ito. Sa verse 21, tinalakay last time ni Brother Edson, nakatala na tinuli ang batang si Jesus nung siya ay 8 araw pa lang ay ayon sa pagsunod sa kautusan. Napag-aralan din natin last time yung pagtutuli kay John the Baptist. Genesis ay nanggaling po yun sa kautusan. Genesis 17:12, yung covenant. Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutuliin pagkasapit ng 8 araw. Kaya ang pagtutuli ng mga Hudyo ay hindi lang tradisyon o seremonya, kundi higit sa lahat ito sunod sa kautusan. Grabe, no? Halos every step, meron naka-background law. So yung pagtutuli ay kautusan na nakapalob sa kasunduan o covenant. Alright, balik tayo sa kautusan. Ang kautusan ay bahagi rin ng buhay ng ating Panginoon. Mula sa pagtutuli, dito naman sa verse 22, pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moses, at pangalawa, ang pagtatalaga sa bawat panganay na lalaki. Nasulat po yun, ano? Dahil nasusulat sa kautusan ng Panginoon na bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. So lumalabas po na merong 2 dahilan kung bakit nagpunta sa templo sila Joseph, Mary, and the baby Jesus. May 2 reasons kung bakit nagpunta sila sa temple. Verse 22, pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moses, at yung second reason ay pagtatalaga sa bawat panganay na lalaki. Itong 2 to, nasa kautusan, o nasa law. Saan ba natin makikita sa kautusan ang tungkol sa pagtupad sa seremonya ng paglilinis? Doon po sa binanggit sa verse 22. Ando doon po yun sa Leviticus 12:1-4. Tuntunin sa paglilinis ng nanganak. Verses 1-2, sinabi ni Yahweh kay Moses, ganito ang sabihin mo sa bayang Israel. Kung ang isang babae ay manganak ng lalaki, 7 araw siyang ituturing na marumi tulad ng panahong siya'y may regla. Verse 3, pagdating ng 8 araw, dapat nang tuliin ang sanggol.
33 araw pa ang hihintayin ng ina bago siya ituring na malinis. Hindi siya dapat humawak ng anumang bagay na sagrado at hindi rin dapat pumasok sa sanktuaryo hanggang hindi natatapos ang takdang panahon. So doon galing yung nabasa natin sa verse 22 na pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moses. So kapag nagkaanak ang isang babae, 7 days siyang unclean kung lalaki ang kanyang naging anak. Plus, 33 days na waiting period bago siya makapunta ng templo. Kaya 7 days unclean siya, plus 33 days na waiting period, ibig sabihin 40 days old na ang ating Panginoong Hesus nung pumunta sila sa templo. At ang offering according to the law, Leviticus 12:6, kung tapos na ang panahon ng kanyang paglilinis, siya ay maghahandog kay Yahweh, maging lalaki o babae man ang kanyang anak. Magdadala siya sa pari sa may pintuan ng toldang tipanan ng isang tupang 1 taong gulang bilang handog na susunugin at isang kalapati o bato-bato bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. So pag clean na siya, pupunta siya doon sa temple, magdadala siya ng offering, isang tupang 1 taong gulang at isang kalapati o isang bato-bato. Ang offering nyo, kabalikat nung seremonya ng paglilinis. Isang tupa at isang kalapati o bato-bato. Nabasa po natin, Luke chapter 2, verse 24, ang naging offering nila Joseph and Mary, nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautusan ng Panginoon. Magkapares na ibong bato-bato o kaya 2 inakay na kalapati. Nasaan yung tupa, Kuya Randy? Bakit yung magkapares na ibong bato-bato lang ang inalay nila Joseph and Mary? Yan. Balik ulit tayo doon sa Leviticus 12. Basahin po natin yung verse 8. Kung hindi nila kayang maghandog ng tupa, kukuha sila ng 2 bato-bato o 2 kalapati. Ang isa ay handog na susunugin, ang isa na may handog para sa kapatawaran kasalanan. Matapos ihandog ng pari ang mga ito, ituturing ng malinis ang ina. Ayon. Pwede naman pala. Kaya naman pala ang inalay nila Joseph and Mary ay magkapares na ibong bato-bato kasi may provision doon sa Leviticus chapter 12 verse 8 na kung hindi mo kaya maghandog ng tupa, pwede na yung magkapares na kalapati o magkapares na bato-bato. So lumalabas sila Joseph at Mary ay hindi kayang maghandog ng tupa. Kaya magkapares na ibong bato-bato ang inalay nila. Meaning, mahirap lang sila. Pero kahit na mahirap sila, ay tinupad pa rin nila ang kautusan. Ulitin ko po, no? Kahit mahirap sila, tinupad pa rin nila ang kautusan. Does it ring a bell? Kahit na mahirap sila, ay tinupad pa rin nila ang kautusan. Hindi excuse ang kahirapan para hindi sumunod sa utos ng Diyos. Hello? Yan, diyan pa ba kayo? Yan. Liberación. Konsolasyon. Alright. Hindi excuse ang kahirapan para hindi sumunod sa utos ng Diyos. Then punta tayo doon sa verse 23 ng Luke chapter 2. Ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Saan naman nakabase yun sa law? Nakabatay po yun sa Exodus chapter 13, 1-2. Sinabi ni Yahweh kay Moses, ilaan ninyo sa akin ang panganay, sapagkat akin ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel, maging tao o hayop. Ayan, ayon sa kautusan, ang mga panganay na lalaki, maging tao man o hayop, ay dapat italaga o ialay sa Diyos. E paano raw ang gagawin ko, Randy, para may balik sila sa mga magulang o sa mga may-ari? Exodus 13:13, lahat ng panganay na lalaki ng mga asno ay tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw niyong tubusin, baliin niyo ang leg nito. Tutubusin din ninyo ang mga anak ninyong panganay. So, para bumalik sa may-ari, para bumalik sa mga magulang yung mga panganay na lalaki, tutubusin. Yan. Sa English, redeem, yung tutubusin, ano? Redeem, buy back, compensate, or atone for. So, yun ang gagawin para mabalik sa may-ari. Yung mga panganay na hayop. Para mabalik naman sa mga magulang, yung mga panganay, tutubusin.
magkano raw yung pantubos? May bayad na pantubos. Numbers 18:15-16, lahat ng panganay maging tao hayop na pawang nakatalaga sa akin ay mauwi sa iyo. Ngunit ang panganay na Israelita at ang panganay ng mga hayop na marurumi ayon sa kautusan ay tutubusin nila. Ito ay magkano. 1 buwan matapos isilang, ang tubos sa bawat isa ay 5 pirasong pilak ayon sa timbangan ng templo. Magkano raw ang pantubos? Sabi doon sa verse 16 sa English, when they are a month old, you must redeem them at the redemption price set at 5 shekels of silver. Ayan. Magkano kayong 5 shekels? Ano? So yun po, magkano ang pantubos? 5 shekels. Tingnan po muna natin yung mga old depiction at old painting ng presentation of Jesus to the temple. Ayan, unang painting. Ayan, kita nyo? Ayan, si Mary, si Joseph, si Anna, si Simeon, and the baby Jesus. Ayun. Makikilala niyo ba si Joseph dyan? Tingnan. Sino si Joseph dyan? Si Mary, obvious na, no? Lalo naman si Jesus, siguro, obvious na si Jesus doon, ano? Ayun, may dala siyang 2 kalapati. Ayun si Joseph. Next painting, please. Ayan. Mas medyo maliwanag na, no? May dalang 2 kalapati o 2 bato-bato. Huwag niyo na tignan kung sino yung may halo, sino yung wala. Ano? Bakit si Joseph walang halo? No? Next picture, please. Ayan. Maliwanag na yung 2. So nakita natin yung 2 bato-bato na dala ni Joseph. Nasaan naman kaya yung 5 shekels para sa redemption price? Baka nasa bulsa pa ni Joseph. O baka nasa bulsito pa ni Maria. Sa palagay niyo ba, hindi binigyan pansin ng artist o nagpagawa sa artist yung significance ng 5 shekels na redemption price? I don't think so. No? Dapat importante rin yun. Maganda po yung mga sagot ng mga nabasa ko. Kaya hindi nilagay yung 5 shekels, sabi nila, hindi kailangan bayaran yung redemption price dahil sa Jesus mismo ang Redeemer. Galing, ano? Hindi na siya kailangan tubusin dahil siya mismo yung manunubos. Kaya wala doon yung 5 shekels. Make sense po. No? Titus 2:14, si Jesus Christ who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify from Himself a people that is very own, eager to do what is good. So ang ating Panginoon mismo, ang Redeemer, ang manunubos, so hindi kailangan ng 5 shekels. Again, hindi na kailangan ng 5 shekels o yung redemption price dahil sa Jesus mismo ang Redeemer o ang manunubos. Hindi na kailangan bayaran yung pantubos dahil siya mismo yung manunubos. Ano? Segue muna tayo. Verse 23. Sabi doon, itinalaga si Jesus dahil siya ang panganay na lalaki nila Jose at Maria. Di po ba? Kaya nga siya dinala sa temple dahil siya yung panganay. Tinatalaga nga yung mga panganay. Bakit nga naman siya itatalaga? Kasi nga, siya yung panganay. May nabasa po kasi ako sa internet na itong si Joseph, yung earthly father ni Jesus, ay widower. Isa siyang byudo. Ayon yun sa internet, ha? So don't believe everything you see or what you read in the internet. So sabi dun sa nabasa ko sa internet, si Joseph ay byudo at meron siyang mga anak sa una niyang naging asawa. Kaya lalabas na meron nga talagang earthly siblings ang ating Panginoon Jesus mula sa kanyang amang si Joseph. O ano implication nun? Kung byudo si Joseph, may mga anak siya sa una niyang asawa, o lalabas talagang merong kapatid ng ating Panginoong Jesus. So etong implication nun. Kaya mas lalong magpapatibay sa katuroang perpetual virginity of Mary. Kasi, hindi na nagkaroon ng kapatid si Jesus kay Mary. Yan, ano? Sabi po sa binasa natin, lumalabas na si Jesus ang panganay. Kasi nga, itinalaga siya eh. Hindi siya itatalaga kung hindi siya panganay. Dahil kung may anak na iba si Jose, hindi lalabas na panganay si Jesus. Tama po ba? Diyan pa ba kayo?
Konsolasyon. Segue lang po yun. The point is, Jesus fulfilled the law. Galatians 4:4, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, sinilang ng isang babae, at namuhay sa ilalim ng kautusan. Live under the law. Napakataas po ng respeto ng mga Hudyo sa kautusan. Sa buong mundo, sila lang ang bayan o bansa na sa Diyos mismo nanggaling ang kanilang mga kautusan, o ang kanilang mga batas. Ulitin ko, sa buong mundo, sa kanila lang binigay ng Diyos ang kautusan. The rest of the world, puro man-made laws na. Pero ang Israel, ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanila ng kautusan. Kaya ganun na lang ang pride ng mga Hudyo. Being the only nation whose laws came directly from God. Pag sinabing law o kautusan, dito nakapaloob yung mga pinag-uutos, mga seremonya, at mga iba pang mga instructions from God. May mga mababasa kayo sa Pentateuch kung bakit ipinag-uutos ng Diyos na i-commemorate ang mga bagay-bagay. Ang sabi ng Diyos, mababasa nyo, ipaliwanag ninyo sa mga anak ninyo kung bakit nyo ginagawa ang mga bagay na ito. May mababasa din kayo, sabihin nyo sa saling lahi kung ano ang nangyari, kung bakit ninyo ginugunita ang mga bagay na ito. Ibig sabihin, it will be a continuous practice. Yung mga ipinag-utos sa kanila, yung law, yung kautusan, it will be a continuous practice. Pero over time, unti-unti nang nawala sa puso ng mga Hudyo ang essence ng law. Parang naging seremonya na lang. Nawawala na yung essence kung bakit sineselebrate, kino-commemorate, parang naging seremonya na lang. Madalas, parang nagiging ganun din tayo. Yung mga ginagawa natin, parang seremonya na lang. Nawawala na yung essence kung bakit tayo merong worship service. Bakit may praise and worship? Bakit may giving of tithes and offering? Bakit may benediction? Seremonya na lang. Dati, nag-usap kami nila Pastor Obet at saka ni Brother Hill na para maiba naman daw ang worship service na hindi tipong parang seremonya na lang palagi. Hindi siya magmukhang paulit-ulit na ginagawa. Sabi namin, ano kaya? Ilagay natin yung closing prayer sa umpisa. Para hindi siya the typical ceremony, ilagay kaya natin yung closing prayer and benediction sa umpisa. Okay ba yon? Para hindi magmukhang seremonya na lang paulit-ulit, ilagay natin yung closing prayer sa umpisa. Try natin next week. Ay, anniversary pala next week. Uwi, na. Kainan na. I do believe that Jesus fulfilled the law, live under the law for us to clearly see the essence of the law and not just a ceremony to practice. Makita natin yung essence ng law. Parang sinasabi sa atin yung mga ginagawa natin na hindi lamang po basta seremonya. Hindi pa ulit-ulit na ginagawa dahil kailangan gawin. May essence po yan. I hope from this time point, mas nai-internalize natin bakit may praise and worship, bakit may scripture reading, bakit may pagbibigay ng mga ikapu at kaloob, at bakit may benediction. Dapat ma-internalize natin yan. Hindi siya seremonya. Yan po ang first meeting with Moses by the means of the law. Yung pangalawang naman meeting sa temple, meeting with Simeon, verses 25 to 35. Sabi ni Warren Wiersbe, Simeon is usually pictured as a very old man, but nothing in the scripture support this. Tradition says he was 113 years old, but it is only tradition. Yeah. Si Simeon daw, ayon sa tradisyon, ay matandang-matanda na, 113 years old.
Pero hindi po mababasa yan sa Bible, ano? May nabasa pa nga ako eh. Kasama raw po siya sa nag-translate ng Septuagint. Well, anyway. So, ganun na siya, grabe katanda. Naabot niya pa yung Septuagint, yung Greek version ng New Testament. Tama ba? Dr. Mike, tama? Old Testament. Ayan. I stand to be corrected. So, naabot pa niya yun. Tradition lang yun. Hindi nga natin maiwasang isipin na matandang-matanda na itong si Simeon kasi sabi sa verse 26, ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Ang sabi pa ni Simeon sa verse 29, ngayon, Panginoon, maari na po akong yumaong mapayapa. Maari na pong yumaong mapayapa ang iyong abangling alipin ayon sa iyong pangako. Verses 26 and 29, nandoon yung element of death. At sino ba naman ang karaniwang handa ng mamatay kundi yung very advanced na ang kanilang age? Magpapataas ba ako ng kamay ngayon? Sino ang handa ng mamatay? Parang si Simeon. Simeon is ready and eager to die. Kaya, baka nga, nasa very advanced age na siya. Kasi he's very much eager to die. Very much eager and very ready to die. Ang description ng Bible kay Simeon, ayon sa verse 25, he is righteous and devout, matuwid at may takot sa Diyos, waiting for the consolation of Israel, naghihintay sa katubusan ng Israel. The Holy Spirit was on him. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Yan ang description ng Bible kay Simeon. Verse 26, yung pangako ng Diyos. Sabi doon, ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Ito yung Ito yung pangako. Grabe yung pangako na yun. Siguro kung gano'n ang pangako sa iyo, kung ikaw si Simeon, you are going to feel immortal. Immortal. Kidding aside. Very unique po yung pangako ng Diyos kay Simeon. At totoo namang natupad. Very unique at natupad. Baka kayo rin, merong unique na pangako ang Diyos sa inyo. Nire-remind ko lang po kayo ngayon. Baka merong unique na pangako ang Diyos sa inyo. Clinic-claim nyo ba? Yung pangako ni Lord sa akin, sa amin na lang yun. No? Sasabihin ko na lang sa inyo kung natupad na yung pangako ni Lord sa akin. Ang lesson natin last time sa buhay ni John the Baptist, believe in the promises of God. Nangako ang Diyos kay Simeon, na hindi siya mamamatay hanggat di niya nakita yung kaligtasan na ipinangako sa Israel. So yung lesson natin last time, believe in the promises of God, point others to Jesus. I will point others to Jesus. I will believe in the promises of God. Ang Diyos na ang bahalang gumawa ng part niya. Sasabihin ko na lang sa inyo kung natupad na yung pangako ng Diyos sa akin. Ini-encourage ko rin kayo kung meron kayong unique promise na claim. Yan. Maybe this is the time na ma-remind po tayo. Puntahan na natin si Consolacion. Yan. Consolacion. Ang description ng Bible kay Simeon, verse 25, he was waiting for the consolation of Israel. Ang ibig sabihin ng consolation, ayon sa Oxford Languages, consolation. The comfort received by a person after a loss or disappointment. So, yun pala ibig sabihin ng consolation. The comfort received by a person after a loss or disappointment. From the root word mismo ng consolation, console. It means comfort. Relieve. Ganda isa, cheer up. Sa pang meaning ng consolation, a person or thing providing comfort to a person who has suffered. Ganda, no? Yung consolation daw ay person or thing providing comfort to a person who has suffered. Ang consolation ay individual na nagbibigay ng comfort o aliw sa taong nagdurusa o nagsasuffer. Going back sa verse 25, ang iniintay ni Simeon ay individual na magbibigay ng comfort sa mga taong nagdurusa. Ulitin ko. Ang hinihintay po ni Simeon
ay yung individual na magbibigay ng comfort sa mga taong nagdurusa. And in this particular time, ay yung bayang Israel. Dahil ang Diyos ay nangako sa bayang Israel na may darating na consolation o comforter of Israel. Isaiah chapter 40 verses 1 to 2, Comfort, comfort my people, says your God. Speak tenderly to Jerusalem and proclaim to her that her hard services has been completed, that her sin has been paid for, that she has received from that Lord's hand double for all her sin. So sa panahon ni Isaiah, meron ng pre-prophesy, meron ng hinulan na may darating na comforter o the consolation of Israel. At nagkaroon nga ng katuparan ng inihintay na consolation of Israel sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Dumating na ang magko-comfort sa kanila. Nakakamangha pong isipin, chapter 40 ng Isaiah, binasa natin kanina yung verses 1 to 2, yung verse 3 ng Isaiah chapter 40 ay tungkol naman sa darating na isang tinig na nagsasabing, ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang, gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang daraanan sa ilang. Hindi siguro coincidence na parehong binanggit sa Isaiah chapter 40 yung pagdating ng consolation of Israel at yung voice calling in the wilderness. No? Sabay. Binanggit yung darating na comforter at binanggit din yung darating ng tinig na sumisigaw sa ilang. Isa pa pong nakakamangha sa pagkakadescribe ng Bible kay Simeon ay yung sinabi sa verse 28, verse 28a. Sabi doon, kinarga ni Simeon ang sanggol. By idea, maliban po sa mga magulang ni Jesus, parang yun lang ata ang natala sa Bible na may taong kumarga sa batang si Jesus. May nabasa ba kayo na kinarga ng mga pastol si Jesus? May nabasa ba kayo na kinarga ng mga pantas si Jesus? Wala, no? Pero sa Luke chapter 2, verse 28a, kinarga ni Simeon ang sanggol. Sabi sa English, Simeon took him in his arms. Inilagay niya ang sanggol sa kanyang mga bisig. Ang practical application daw ng pangyayaring kinarga ni Simeon ang batang si Jesus, hindi lang niya tinanggap ang pangako ng Diyos, kundi totoo sa kanya ang pangako ng Diyos. Galing, ano? Hindi lang totoo, hinawakan pa niya. And for that fact, kinarga niya. Kaya ang tanong, tinanggap mo na ba ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo? Yung pangako ng Diyos, ano? Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Ulitin ko yung tanong, tinanggap mo na ba ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo? Maring mabilis tayong sasagot, yes po, Kuya Randy, tinanggap ko na po. Tinanggap ko na po ang pangakong yan. Susunod na tanong, totoong-totoo ba sa iyo? O totoong-totoo ba na buhay sa buhay mo si Kristo? As in, visible sa iyo si Kristo? Nahawakan sa iyo si Kristo? Naririnig sa iyo si Kristo? Kasi tinanggap mo siya eh. Totoong-totoo ba sa buhay mo si Kristo? Kung sinasabi mo tinanggap mo ang kanyang pangako, totoong-totoo ba si Kristo sa buhay mo? Parang si Simeon, pinanghawakan niya ang pangako at totoong-totoo sa kanya ang pangako. Ayan po ang second meeting. At ang pangatlo, meeting with Anna. Verses 36 to 38. Ang description ng Bible kay Anna, ayon sa verses 36 to 37, ito po yung description ng Bible kay Anna, no? Isang propetang babae. Ibig sabihin, may special connection siya sa Diyos.
Maaaring ang kanyang pagiging propeta ang malaking dahilan kung bakit nakilala niya ang batang si Jesus na magiging consolation of Israel. Pangalawang description sa kanya, anak ni Phanuel at mula sa lipi ni Asher. Si Asher, isa sa 12 tribes of Israel, nakababatang kapatid ni Gad, kapwa sila anak ni Abraham sa alipin ni Leah. By tradition, itong mga lahi ni Asher ay mga reconciler. Sila yung mga nagre-reconcile ng dispute ng kanilang mga kapatid. Ibig sabihin, wala silang kinikilingan. Sila rin ay kilala bilang magagaling na mga negosyante. Kaya si Ana ay nagmula sa pamilyang may magandang reputasyon. No? Reconciler at very good in business. Yung reconciler lang, yung walang pinapanigan, kinikilingan, napakagandang reputasyon na. So, yun ang background ni Prophet Ana, o Prophetess Ana. Sabi pa ron, pangatlong description sa kanya, 84 na taon na siyang byuda. 84 years na siyang widow. Matanda na. Kung 84 na siyang byuda, kung 84 years na siyang byuda, plus yung taon na dalaga siya, matanda na nga talaga. No? Conservative na lang. Kung 16 years old siya nag-asawa, plus 84 years ang byuda, ilan taon na siya? Walang sumagot, mga nasa English. No? So matanda na si si Ana, no? Lagi, another description sa kanya, lagi siya sa templo, araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ayuno at pananalangin. Another special traits niya, parang si Simeon, devout and righteous. Ang significant naman kay Ana ay yung ginawa niya after niyang ma-meet ang redemption of Jerusalem o ang consolation of Israel ayon kay Simeon. Nang ma-meet ni Ana ang batang si Jesus, ay agad siyang naging evangelist. Verse 38, she gave thanks to God. Nung na-meet niya si Jesus, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. No, nag-evangelist siya nung na-meet niya si Jesus o yung batang si Jesus. Sa Tagalog, nagsalita siya tungkol sa sanggol sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya sa Diyos. Pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Yan. Si Prophet Ana. No, Prophetess Ana. Naging spokeswoman siya ng consolation o redemption ni Kristo. Siya ang ginamit ng Diyos para sabihin sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem na dumating na ang kanilang hinihintay. Evangelist, a person who tries to persuade people to come to Christ. A person who tries to persuade people to come to Christ. Yun nga ang ginawa ni Ana. Nakakatuwa rin po isipin kung paano nagkita-kita sa templo sila Joseph, Mary, si baby Jesus, si Simeon, at si Ana. Isip niyo ba yun? Bigla silang, uy, andito ka? Andito ka rin? Parang ganun, Sila Joseph, Mary, at si baby Jesus ay nagpunta sa temple para ganapin ang itinakda ng kautusan. Verse 22, nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis, ayon sa kautusan ni Moses, pumunta sila sa Jerusalem. So nasa Jerusalem yung temple, nagpunta sila ron para ganapin yung nire-require o itinakda ng kautusan. Punta sila kasi may requirement yung law. Si Simeon ay binigyan ng udyok ng banal na espiritu. Verse 27. Sa patnubay ng espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo. No? Nasusundan niyo yung sequence? May kailangan ganapin na requirement sila Joseph, Mary, and the baby Jesus. Punta sila sa temple. Tapos si Simeon naman ay pinatnubayan ng espiritu na pumasok sa templo. Si Ana. Si Ana naman halos sa templo na nakatira. Verse 37. Lagi siya sa templo at araw-araw, gabi, sumasamba sa Diyos sa magitan ng pag-ayuno at pananalangin. Coincidence? Yung pamilya kailangan tumupad ng requirement of the law. Si Simeon ay inudyukan ng banal na espiritu.
Si Ana ay nandoon na. Inayos ng Diyos ang lahat ng pagkakataon. Katulad ng binanggit last time ni Brother Edson, kung paano ang Diyos ay inaayos ang kaganapan noong ipinanganak ang ating Panginoong Hesus para matupad ang mga prophecy. Ang galing, ano? God's timing is always perfect. God's timing is always perfect. Yan po ang 3 important meetings sa temple. No? Meeting with Moses, meeting with Simeon, meeting with Anna. For our conclusion, ang ibig sabihin ng consolation o consolation, comfort, release, freedom. Comfort, release, freedom. We have learned about God's consolation. Yung pinangakong consolation. Consolation of Israel, Redeemer of Jerusalem. Ito po yung mga pwede natin matutunan about God's consolation. Consolation gives us the power to endure. Verse 25. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon, isang lalaking matuwid na may takot sa Diyos at naghihintay, yung keyword, naghihintay sa katubusan ng Israel. Consolation gives us the power to endure. Ang konsepto ng salitang waiting o naghihintay, ibig sabihin po, kahit na nagtitiis ka naghihintay, tiyak na tiyak mong darating ang hinihintay mo. Ganda nun, ano? Kahit may pagtitiis ka naghihintay, tiyak na darating yun. Kung nagtitiis kayo sa ating lunch, darating yun. Darating yun. Consolation gives us peace on what lies ahead. Consolation gives us peace of what lies ahead. Verse 29, ngayon, Panginoon, maari na pong yumaong mapayapa ang iyong alabang alipin ayon sa iyong pangako. Ganyan ang confidence ng taong may consolation of God. May peace. Peace of what lies ahead. Meron ba tayo nun? Do you have peace of what lies ahead? Sana all. Yan. Baka may nagsasabi, sana all. Ano? Do we have peace of what lies ahead? Yan. Consolation gives us peace of what lies ahead. Consolation is worth the sharing. Verse 38. Nagsalita rin siya, si Ana, tungkol sa sanggol sa lahat. Nagsalita si Ana tungkol sa sanggol sa lahat. Consolation is worth the sharing. Dapat ibinabahagi rin natin sa iba yung comfort, yung release, yung freedom, yung peace na meron tayo because it is worth the sharing. Our consolation from God is worth the sharing. Katulad ng example ni Prophetess Ana. Consolation, not just the idea, but the person who gives us the power to endure, who gives us peace, and it's really worth sharing. Hindi lang po siya konsepto. Tao po siya. O persona po siya. Konsolasyon. Nawa ang buhay nila Simeon at Ana ay magsilbing hamon sa atin na may bahagi rin natin ang comfort, ang peace, at ang pagliligtas na offer ng ating Panginoong Hesus. Tayo po'y manalangin.
Panginoon, maraming salamat po sa mga salita mo. Salamat na meron po kaming Redeemer. Salamat meron kaming Comforter. Meron po kaming consolation. Sa katauhan po ng aming Panginoong Kristo. And help us to share to others na kung anong po meron po kami ng aming Panginoon. Huwag po naming sarilinin ang kaligtasan, ang peace, ang comfort na meron po kami. Sa magitan po ng buhay ni Simeon at ni Ana, hamunin niyo po kami na may bahagi din po namin ang kung anong meron po kaming taglay. The consolation of God. Panginoon, maraming salamat. Sa mga kapatid po namin, sa mga sumusubaybay via Facebook Live, na nangangailangan po ng comfort, kilala niyo po sila, alam niyo po kung nasaan po sila. Nawa ang mensaheng iniwan niyo po sa amin ay maghatid po sa kanila ng comfort. Higit sa lahat, Panginoon, tanggapin po nila kayo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kayo ang kanilang maging consolation. Kung meron po kaming kapatid na maaring nagdurusa ngayon, may mga pinagdadaanan, ensure niyo po siya. Hawakan niya po ang kanyang puso, Panginoon, sa mga katotohanan ng iniwan niyo po sa amin ngayon. Tumutupad po kayo sa iyong pangako. Kayo po ang aming comforter. Maraming salamat, Panginoon. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen.